So magandang araw mga ka-highway. Alam ko isa ka rin sa mga nagpaplanong bumili ng kotse ngayong 2026. So ngayon sasabihin ko yung reason bakit itong Nissan Sentra Super Salon 2000 model pa to mga ka-highway. Pero hanggang ngayon nagagamit pa to at napakaganda pa rin ang performance nito. So ngayon ang unang tanong natin, bakit itong 26 years old na kotse ang binili ko? At siguro tanong nyo rin sa sarili nyo kung sulit pa ba ang ganito katandang kotse na 26 years old ng kotse ngayong 2026. Isa sa reason bakit ito ang binili ko, mura. So sa halagang 75,000, makakabili ka na ng isang kotseng matibay, maasahan, reliable at hindi ka ipapahiya kahit sa long ride. Basta ang kotse, walang issue, good condition, kahit na long ride pa yan, maasahan nyo talaga. Isa itong Nissan sa mga reliable na kotse noong 1990, 2000 yan. Binibili talaga nung panahon na yon kasi matibay, napakadaling ayusin. Hindi rin naman talaga maitatanggi kasi hanggang ngayon, nagagamit ko pa itong kotse na to. Mag-aapat na buwan na mga highway simula nung binili ko to. Kinuha ko pa to doon sa may Bulacan. Doon ko siya binili. Dinaan namin ng expressway sa North Luzon, expressway sa NLEX. Dinaan namin sa EDSA. Tapos biniyahin namin dito pabalik sa Bicol. So wala kaming naging problema dito sa makina. Ako mismo magpapatunay na itong kotse na Nissan Sentra kahit na 26 years old na siya ay hanggang ngayon, year 2026, maaasahan pa rin talaga. So ganoon kaganda yung itong kotse na to. Basta nasa kondisyon lang siya. Mura nga kaya ko siya binili. Pangalawang reason bakit ko siya binili, kasi mga ka-highway, napakamura ng piyesa niya. Kukumpara mo sa mga bagong kotse ngayon, mga piyesa ng bagong kotse ngayon, ang mamahal, grabe. Isipin mo, ang clutch lining nito mga ka-highway, ang pressure plate nito, nagkakahalaga lang ng 2,000 to 3,000. Yan, yung clutch lining nito, mabibili mo lang sa online 2,500. Ganon kamura. Alam yung mga bagong sasakyan ngayon, yung clutch lining nun mga ka-highway, nagkakahalaga ng halos 20,000. Nagkakahalaga halos ng 15,000 to 20,000. Ganun kalaki ng diferensya. Tapos yung aircon nito, yung compressor sa aircon, mabibili mo lang siya ng mga 2,500 to 3,000 surplus. Kukumpara mo sa mga bagong sasakyan ngayon, yung aircon compressor, mabibili mo 15,000. Nasa ganun. So mura yung pyesa nito mga highway. Kaya yun ang pangalawang reason bakit ko binili itong Nissan Sentra na to. So ang pangatlong dahilan naman bakit ito ang binili ko ay base sa aking research, napakadaling ayusin. Yan, napakadaling ayusin mga ka-highway kasi yun nga, mga lumang sasakyan kagaya nito na 26 years old na, mas madaling ayusin kaysa mga bagong technology ng mga sasakyan ngayon na which is computerized na, masyado ng maraming features yun. Ito naman, walang gaano. Basic lang yung ano niya. Ito sa cabin niya, sa infotainment niya, yung mga pindutan niya, basic lang. Kaya kahit na saang talyer mo to dalhin, kaya nila i-repair to. No? Tsaka mura ang labor nito. Kaya naman hindi ka ganong mapapagastos dito. So kung sakaling magkaroon ng problema, masiraan ka, tapos hindi ka marunong mag-repair. So pagdating yan sa mga talyer, sa mga mekaniko, kahit nasa tabi-tabi, kaya nila i-repair to. So ang tip ko lang, kung meron kayong mga kilala na mga kamag-anak nyo, kilala na mga kaibigan nyo na mga mekaniko, doon na kayo magpagawa kasi kilala nyo na eh. Alam nyo naman sa panahon ngayon, nandyan pa rin yung mga mapagsamantala, yung mga manloloko, na mga mekaniko. Hindi naman talaga mawala yun eh. Yung mga nagsasamantala, tatagayin kayo sa presyo, nandyan pa rin yan hanggang ngayon. At na-experience namin yan nung isa sa mga talyer na pinagawa namin ito. Tatagayin kayo sa pyesa, tapos yung sabihin na sira na pero hindi pa naman pala. Tapos ang ano nun, yung pyesa nun, hihingi na nila, hindi nila ibabalik sa'yo kasi sira na raw. Pero totoo, okay pa pala. Kaya ang tip ko sa inyo, humanap kayo ng reliable, talagang maasahan na mekaniko. Doon na kayo, lagi magpapagawa para tipid at makasiguro kayo na hindi kayo maloloko, hindi kayo sasamantalahin yan. Kasi may mga mekaniko talaga na hanggang ngayon ayaw lumaban ng patas, gustong magsamantala. Ang pang-apat, ang reason bakit ko to binili, kasi gusto kong matuto ng automotive. Yan.
gusto ko matuto. Dahil nga ito ay napaka-basic lang mga highway, wala siyang maraming features. So luma siyang kotse, madali siyang pag-aralan, madali siyang matutunan. At yun nga, simula nung binili ko to, pinag-aralan ko. Ito yung pinag-aralan ko tong kotse na to, paano siya i-repair, i-DIY. Para naman sakali na pag nasiraan, alam ko na yung mga, alam ko i-DIY, alam ko i-troubleshoot ng ako lang, na hindi ko na kailangan tumawag ng mekaniko. So ito mga highway, 4 na buwan ko nang ginagamit ito. Marami akong natutunan dito. Ang dami kong natutunan sa makina, sa under chassis niya, yan, sa mga electronics niya, electrical. Ang dami ko agad natutunan. Nanonood ako sa YouTube. Marami ka namang mapapanood sa YouTube na mga tutorial kagaya nito na mga DIY, no? Yung simpleng pagpapalit ng gulong, pagpapalit ng brake pad. Yan, kung paano i-maintain yung kotse, napakadami mong matutunan. At syempre, nagtatanong din ako sa mga kilala kong mekaniko kung paano ang gagawin sa mga ganitong troubleshoot pag sakaling nangyari to. Ayun, at ayun nga, sa loob ng 4 na buwan, napakadami kong natutunan dito. At nagkaroon na rin kami ng experience na mga minor na problema lang naman, no, na ako na lang ang gumawa. Ang una nito, problema pala ay yung fuel pump. Yung fuel pump pala ang problema. So, ako na ang nagpalit. Ako na ang gumawa. So, ang fuel pump naman nito mga highway, mabibili mo lang ng 300 pesos. 300 pesos sa Shopee. Ayan. Unlike sa mga bagong kotse ngayon mga highway, ang fuel pump nagre-range yata sa mga 1.5 o 2,000, 2.5, nasa ganon. Pero itong fuel pump nito mga highway, itong Nissan Sentra Super Saloon 2000 model ay mabibili mo lang ng 300 pesos sa online. Naputulan ako ng clutch cable kasi nga itong clutch cable nito ay napakatagal na. Siguro yung clutch cable na yun, base sa itsura, nasa 5 years na yata yun, hindi napapalitan eh. Pinalitan ko ng clutch cable, nasa mga 700 ang bili ko at ako na rin nagkabit. Napaka-basic lang talaga, ang dali lang niyang ayusin. Cable lang naman, palit switch lang naman, headlight. Sobrang dali niya lang ayusin. Tapos isa pang na-encounter namin dito, yung solenoid. Ayaw gumana yung solenoid. Yung starter nito makakawin sa makina. Ayaw gumana yung starter. Ang ginawa ko, ako lang din ang nagbaklas ng starter tapos yung solenoid. Tapos nilinis ko lang, okay na ulit. Okay na ulit yung starter nito. One click na lang, under na agad. So ganun lang ka-basic gawin itong i-DIY, itong kotse na ito mga highway. Yan. At bumili na rin ako ng reserbang solenoid tsaka starter para kung sakaling ayaw niya na talagang gumana. So meron akong nakareserba dyan. Bumili na rin ako. Mura na kotse. Sa halagang 75,000 lang. Makakabili ka na. At pangalawa, mura ang pyesa. At pangatlo, napakadaling ayusin. Yan. Tapos, mga highway. Pang-apat, matipid sa gasolina. Yan. Sinong mag-aakala na, hindi ko akalain na sa ganitong edad ng kotse, 26 years old na yung kotse, matipid sa gasolina talaga. Ito pala mga highway ay manual transmission to. So napakatipid ng gasolina niya. Biniyahe namin sa biyahe namin mula Bulacan papunta dito sa Bicol, sa Camarines Sur, 10 to 15 kilometers per liter. Yan. Sa highway yon. Pag sa traffic naman, ang tansya ko, pag sa city driving naman, dinaan ko kasi ito sa EDSA. Pumunta kami ng Pasig, pumunta kami ng Mandaluyong. Sa sarili kong tansya na sa mga 8 to 10 kilometer per liter pag sa city. Pag dito sa rektahan, nasa mga 12 to 15 kilometers per liter. Ganon katipid to mga highway. Yung fuel consumption mga highway, base sa aking research, ay matipid na raw yan. Para sa ganito katandang kotse na 26 years old na tong kotse na to, ganon pa rin siya katipid. At abangan nyo ang part 2 nitong ating video at sasabihin ko naman yung mga disadvantage nitong 26 years old na kotse. Sa part 2 nitong ating video, sasabihin ko naman yung mga ayaw ko at mga hindi ko nagustuhan dito sa kotse na to.